One Moto Avenue. Yun. Alright mga brother, napansin nyo naman yung nakaraan, ito na, nakapag-uwi tayo ng Bristol Motorcycle sa SRT 800. Tuwan-tuwa talaga ako sa bike na to. Una, dahil syempre, this is mine, 800cc na pang adventure talaga. And pangalawa, instead na yung budget ko ay pang Venturi lamang, ay dinagdagan ni Real Talk with Porsche ang aking budget, kaya na-afford natin na bumili ng motor na to. Hindi ko pa talaga nababiyahe ito ng Magayan. Kung makikita niyo yung odo ko, nasa mga 100 plus pa lang. Pero napansin ko sa gabi, yung stock headlight niya, okay lang naman. Pero dahil nasanay na ako sa pangmalakasang ilaw talaga, mapapansin niyo yung scooter ko, naka-Atom Night Reaper na ako. Tapos, nung naglibot Pilipinas ako, naka-Night Reaper pa rin ako. Tapos yung Veloce ko, naka-Night Reaper pa rin. So, kumbaga nasanay na ako dun sa ilaw na talagang alam kong maliwanag, tsaka subukan na yung tibay kasi yung Night Reaper 2, nasubukan ko na yan sa mga baha, umuulan, lalo-lalo na naglibot Pilipinas tayo. Kaya, eto hindi sponsored tong video na to. Itong ilaw na gagamitin ko ay binili namin. Yan. So, talagang, wala, yun na lang talagang gusto kong ilaw kasi hindi siya ganun kamahal. Pero yung quality niya, maganda naman talaga. Makikita niyo yan. I'm sure sa mga ibang videos ko nakita niyo na. Ngayon, etong SRT 800 natin, gasalpakan natin itong Atom Night Reaper 2. Available to dito sa One Moto Avenue. Dahil ang One Moto Avenue ay official dealer ng Atom LED lights. So, mga iba't ibang klase ng Atom meron tayo. Lalong-lalo na itong paborito ko na Night Reaper 2. Salpak na natin dito. At the same time, sasalpakan na rin natin ng loud horn. O nga pala, yung mga pyesa natin dito sa One Moto Avenue, authentic at saka genuine. Huwag kayong magpapadala sa mga peke na ganito. Dito sa One Moto Avenue, genuine. So, naisipan ko na rin, sabay ko na rin yung pag-upgrade ng busina. Dahil cute yung busina nito eh. Diba? Ay, laki-laking motor. Tas, so, papalitan natin ng pangmalakasang busina. Mamaya, paparinig ko sa inyo yan. Tapos, sabay na natin itong Atom Night Reaper 2 natin. Yan. Yung Atom Night Reaper 2 natin, una iniisip namin kung dito ilalagay sa may shocks. Ideally, dapat talaga hindi kasi dapat yung mga ilaw na in-install siya sa mga movable part. Pero hindi rin talaga ubra dito dahil yung bracket na pang shock absorber natin is hindi kaya to. Kumbaga, hindi ganun ka-secure. So, dito naman, sa kanyang may crash guard na kasi itong SRT 800 eh. So, iniisip namin baka dito. Pero, ito kasi yung kabitan niya. Hindi siya clamp. May mga nabibigyan naman mga aftermarket na clamp kung sakaling hindi ubra yung style nito sa mga bike niyo. RM bracket, meron din dito yan sa One Moto Avenue. Pero, dahil may crash guard na, hindi na ako kukuha ng bracket, dito na lang natin. Pero yung crash guard ko kasi walang butas to. So, gagawin namin ni Kuya Marbil. Ito, siguro dito. Gagawin natin dito sa pinakakanto para yung buga niya kita talaga dun sa kalsada. So dito, bubutasan natin to dito. Tara. Uy! Maganda yun sa bearings. Kapag yung crash guard niya. Malagim na. Tingnan mo, pakita natin. Hindi rin basta-basta yung crash guard na solid din na. Okay. Kapag tagal din kapag nung ano bakay, good news yun. Di ba? Ang quality talaga. Ayun, kapag din kapal nung crash guard, good job dito, Bristol.
nga pala sa One Moto Avenue mga brother. Kung sa ibang mga pagawaan nyo ng mga motor naiinitan kayo, dito kita nyo naman, naka-sofa pa ako, naka-aircon. Pag sinuwerte ka, may pamerienda. Tsaka may drinks dito, nauho kayo, may iced coffee. So, naobserbahan ko pa yung motor habang nakarelax ako dito. Malamig pa, lalo na sa init ng panahon ngayon, di ba? So baka ma-heat stroke pa kayo, dito na kayo mag-relax. Ayun lang, makikita mo yung paggawa ng motor mo. Okay, so napwesto natin yung mga ilaw natin so far. Nakasecure na yan dito sa crash guard natin. Ngayon, install na natin tong pinaka-ilaw natin. Dukot-dukot na lang muna to kasi kaya naman eh. Tapos syempre, kailangan may harness pa rin yan. Pag dito kayo bumigay, meron tayong mga available na harnesses dito. Yung mga necessary relay para hindi madiskarga yung baterya mo. Kasi kapag nirekta mo yan sa baterya, masisira ni ilaw mo, madidiskarga pa yung baterya ng motor mo. Ayan, ito na, pagkabit natin dito. Itong mga electrical tape na gamit natin, hindi ito yung mga sa tabi-tabi lang. Mataas na quality ito para sigurado yung, kasi yan na magsisecure dun sa mga open wires eh. Kaya hindi tayo basta-basta bumibigay ng mga electrical tape na mumurahin. Doon tayo sa genuine, tsaka doon sa authentic na talagang pang-electrical sa mga sasakyan, hindi sa kung ano-ano lang. Ayan, nakakabit natin dito. Ito mga brad, so ang ginawa na lang natin dito, kita nyo to, di ba? Wala tayong mga nakagaygay na wirings. Lahat yan, papasok dito sa loob. Sinundot na lang natin yan, pinasok na lang ni Kuya Marvig dito. Ang labas na, dito na sa baterya natin. Di ba? So malinis. Wala siyang mga tse-tse-boretsa na nakalagay dyan. Tsaka syempre safe kasi hindi expose yung wire. Tapos yung fuse box natin, nandito na. Etong connection naman na to ang ikakabit na natin sa baterya. Pero safe na yan, may fuse box na. Tapos may harness na tayo doon sa unahan. Tsaka yung switch natin, ito na yung bagong version ng Atom switch. Yan. Papansin nyo doon sa mga ibang big bikes natin, luma pa yung nakalagay na Atom switch eh. Yan, yan. Matetest natin to dahil kabit na muna natin dito sa baterya. Tandaan mga brother ha, hindi irerekta ang wiring ng ilaw sa baterya kung ayaw nyong una, madiskarga yung baterya nyo. Magkaroon ng faulty wiring dyan at saka syempre masisira yung pinaka-ilaw nyo pag hindi na modulate ng mga fuse, ng mga harness yung power na kailangan ng ilaw. So kapag alanganin, punta na lang kayo dito sa One Moto Avenue, pwede namin kayo tulungan. Ayan, expert tayo dito, si Kuya Marvig. So nilong press lang natin tong switch, tapos ito yung high, yung yellow, tapos ito yung low. Tapos sa taas po. Taas yung dual. Yun. Ganda ng switch, no? Ayun, no? Oh. So, pagkatapos natin gamitin, long press lang ulit natin itong taas. Ito mga brad, sa mga magkakabitan namin ng Atom at yung mga nakabitan na, take note lang. Kasi yan, tingnan nyo, naka-illuminate siya, di ba? Naka-on siya. Para ma-deactivate ito, save up on battery, long press lang ulit ito. Yan. Naka-off na yan. So, safe na yan. Safe na yan. Galing, no? Next natin, para hindi cute yung busina, lagyan natin ng loud horn. Tsaka syempre, dapat may kaukulang harness. Same principle para hindi madidiskarga yung baterya. Tsaka ma-maximize natin yung output ng busina natin. Let's go! Mga brad, ginagawa natin, lalagyan natin ng zip tie yung mga part dun sa wiring. Although nakatago yan, just to make it in case hindi siya gagawit-gawit o kung ano man, hindi siya sabit-sabit sa kung saan, nakatago na siya, naka-zip tie na.
para at least safe. Kasi mas mahirap kapag nahugot yan in the middle ng sa biyahe mo. So ngayon, kinakabit na natin yung sa busina. May sarili na rin siyang fuse box. Yan, so lahat yan nakatago dito sa ilalim ng upuan natin. So ganito yung gawa natin dito sa One Moto Avenue. Bukod sa hindi tayo basta-basta kumukuha ng mga piyesa na mumurahin. Mga Japan parts yung kinukuha pa talaga natin para quality. Siyempre, yung quality ng gawa, dapat pulido rin talaga. Pati yung overall forma ng motor mo, dapat hindi masasacrifice. Tsaka siyempre, under warranty yung mga items natin dito dahil hiwaga tayo kasi genuine products yung mga meron tayo dito. So again, tandaan natin, yung sa ilaw, yung pinagkakabitan ng ilaw natin, kailangan it follows yung certain LTO rules pagdating sa mga bagay na yun. Meron yung mga kanya-kanyang posisyon. Yung dapat hindi movable, dapat nakafix lang siya, dapat ganito ganyan. So may na-vlog na natin yung ibang mga reminders tungkol dyan. So just make sure to watch it. Pagkatapos, pangalawa, ginamitan natin ng mga kanya-kanyang harness saka fuse box yung ilaw at saka busina natin to be safe na tama yung daloy ng kuryente dun sa mga dinadagdag natin na ilaw at saka busina. Siyempre, pangatlo, for aesthetic purposes, yan na, yung mga nag-i-inquire na sa ating mga customers, magkapapakabit din sila. Pero for aesthetic purposes, kailangan yung mga wiring natin maayos, malinis. Ang goal namin dito sa One Moto Avenue is hindi mo mahalata na may upgrade pala. Kumbaga parang kasama lang siya ng mga stock wirings. Kaya nakatago talaga, nakasecure. Parang wala lang, pero nagkaroon ka ng mas malakas na busina tsaka malakas na ilaw na talaga naman din for safety din talaga. Okay, test natin. Busina ako excuse me. Hindi na cute. Pang ano na, pang SUV na yung busina natin. Okay, mga brother, mapansin nyo yung side mirror natin ng SRT, patulis. Tapos, malapad na yung motor, yung pinaka-side mirror niya, lagpas. Kadalasan nailang ako doon, lalo na pag nag-gain filtering ako. Ayun, Ayan, yan. Gusto ko kasi yung kapantay lang ng manibela ko para pag nag-gain filter, mas tansyado mo. So ngayon, papalitan natin na to. Side mirror ito. Tingnan nyo yung laman. So may iba't ibang mga bolts na siya dito. Tapos tingnan mo yung side mirror. Kita nyo, naka-anti-glare na yan. Hindi masyadong, kumbaga yung liwanag na bumabato sa kanya, na-filter niya pa. Tapos naka-carbon. Ayun, mga CNC pa to Ayun. So ito yung ilalagay natin dito. Ayun di ba? Kabit na natin to. So yung side mirror natin, kung yung sa slot niya lang dito, ito to. Malaki siya. Kaya no problem, gagamitan lang natin ng isa sa mga to, yung extender. Tapos sakto na yun. Ayan, nakakabit na natin yung sa isa. Isa-isa naman dito sa kabila. Para magiging sakto na yung sa pinaka-bolt niya. Ayan na. Barya lang to. Magkano lang to? Pag bumibili kami nito, maramihan na kasi ilang piso lang to. So, maganda dito, napaka-flexible ng mechanisms sa itong side mirror kasi ayun taas-baba, lateral, diagonal, ma-adjust mo siya. So, dun talaga sa preference mo, hindi masyadong limited yung angulo ng side mirror. Ito na mga brother, all setup na natin. Hindi masyadong magarbong accessory pero definitely importante when it comes to safety sa riding. Nagdagdag tayo ng busina, hindi na siya cute. Ito siya, ang ating loud horn compact. Busina ko Yan. Tapos syempre, yung ating Atom Night Reaper 2. Stock light, high, low, high, low. Ito yung Atom natin. Low, white light. Yan. Tapos, eto naman, yung yellow high beam. Yan. Tapos, meron din yung dual. Diba? Patayin natin Yan, yan lang talaga siya. Pero pag may ilaw upgrade na from One Moto Avenue, yun. On. Tagos na. Yellow beam only,
Tsaka yung side mirror natin, yan, carbon na. Tapos hindi na siya gagpas dito. Mas madali na tayong makaka-filter. Singit-singit nang hindi nakakailang kasi dati gagpas. Alright, lahat ng yan available dito sa One Moto Avenue mga brother. Open to from 9 a.m. hanggang alas 8 ng gabi, pero for electricals katulad ng ginawa natin dito. Be sure na nandito kayo bago mag alas 5 ng hapon kasi syempre hindi natin mamadaliin yung gawa niyan. We will make sure na pulido yung gawa natin doon sa motor nyo katulad ng nakita nyo dito sa paggawa naman sa motor ko. So itatrato namin na parang sa amin ang motor nyo in terms of level ng pag-aalaga para sigurado yung quality at gaya ng nabanggit natin, lahat ng products dito sa One Moto Avenue genuine, authentic at mga parts natin hindi mumurahin at hindi basta-basta para safe yung gamit mo sa paggamit mo ng motor mo. Alright, biyahin natin to. Yan ang next step natin. Till your next video mga brother. Sagot. Ba yan? Bolt na lang, montang out. Till your next. Hala! Bakit hindi nagbubusina? Yan. Ha? Ay, nakahugot? Pwede mong ibalik. Pinaprank ako ni Kuya Marbil eh.